As we think those things, we need to what? Put it on practice. Put into practice lahat ng mga bagay na, tingnan natin yung verse, yung sabi dito, Philippians 4 verse 9, whatever you have learned. May natutunan mo ba kayo ngayon? Yes. May meron na ba tayong naintindihan? Yes. Because what we learn, whatever you have learned or receive, natanggap. Nananampalataya tayo sa Diyos na araw-araw may tinatanggap tayo. We receive blessing. We receive anointing. We receive blessings. Amen? Nagising ka umaga, ano natanggap mo? Hininga. Buhay. Nakadilat tayo ulit. Yung iba, natulog kagabi. Ngayon, andun, pinaglalamayan na. Hindi ko alam pero araw-araw may namamatay. At yung iba, alam nyo, ang weird. Or, hindi naman weird, no? Para sa mga Kristiyano, very unique. Ang pagkamatay ng iba. Yung iba nga, sumandal lang eh. Namatay na. Diba? Yung kapitbahay namin, alam nyo, namatay. Nagising lang umaga, uminom lang ng tubig. Namatay. Uminom lang. Nabunsol. Yung tubig, di ba may ganon? Yung tubig hindi pumasok, bumara sa dibdib, namatay. Imagine mo, napaka-unique, no? Napaka-unique. That's why, tayo, we receive life. And ano pa? Whatever we heard, mga narinig natin. Kanino narinig natin? Kay Pablo. Eto, isulat niya sa Philippians. Sinasabi niya yung mga narinig niyo sa akin. Pero sa atin, this one is nabasa na po natin. At narinig natin sa mga nag-preach or nag-share sa atin ng mga words, no? At yung mga narinig natin ngayon at nakita natin. Ang tanong po, nakita niyo na po ba yung gusto nyong makita na pruweba na buhay ang Diyos natin? Amen. Tingin kayo sa salamin nyo. Sa salamin na ganyan. Makikita niyo yung sarili nyo. Very unique, di ba? Ang gaganda at ang gugwapo, di ba? Amen? Amen. Parang ayaw nyo Because that's what we see, no? Isa yun sa mga pruweba. Kasi ang tao, ang mga Ilocano, jackpotting! Nakita na natin eh. So ano pang hindi natin may matatanggapin, no? Because we seen it. We seen in me, sabi ni Paul, no? Or we seen sa buhay natin, no? Every day. Put into practice. Learn. Meron na ba kayong nakita na nag-aral na hindi in-apply yung pinag-aralan niya? Ang tawag ko doon is what? Pangit yung word na naisip natin, pero palitan natin ng word na sayang. Kasi yung pinag-aralan niya, hindi niya in-apply. Anong tawag doon? Sayang. Hello? Dami ko. Yung mga ilan sa mga kapag-anak namin nag-aral 2 years, 3 years, 4 years, tapos sa iba na hindi nila in-apply. Sinisisi ba natin? Hindi. Sinasabi pa, sinajudge ba natin sila? Hindi. Pero ang word is sayang. Same as Christians, same sa atin ang mga Kristiyano. May natutunan tayo ngayon, amen. May natutunan tayo every Sunday, amen. Nagbasa tayo ng Bible, nakinig tayo ng podcast, nakinig tayo ng YouTube, nakinig tayo sa Facebook, ng mga preaching, ng mga sharing, ng gospel. May natutunan tayo, amen. Amen. Pero tanong, did you put it into practice? Pinapractice ba nyo? Kayo lang nakakaalam nun. Amen? Walang ibang nakakaalam nun. Put it into practice. Yung natanggap natin. Kapag yung regalo binigay sa atin, okay, yung regalo, binigyan ka ng regalo. Si Jasmine, pinapagalitan ko yan. Doon sa bahay, ang dami niyang regalo, mga sapatos, mga ganito. Hindi na ginagamit. Sabi niya, maluluma, masasayang. Kaya nga niregalo sa'yo yan.
Para gamitin. Minsan nagayuso kami, mama, ang gaganda ng sapatos, nasira, nabakpak, yung leather na. O di na-realize niyo yung sinabi ko. O ngayon, no? Kahit ano kong ibigay, sinusuot niya na ngayon. Ito ang lesson. Kailangan pa bang hintayin ninyo na masira ang buhay bago gamitin sa Panginoon? Hello? Kailangan pa bang mawala yung talent na pagtugtog, na talent na kailangan pa bang mawala yun bago nyo ma-realize na kailangan natin i-put it into practice? Ito ba? Kailangan bang hintayin nyo na lumipas ang edad na nare-receive natin, na sineselebrate pa natin, nare-receive natin every year, happy birthday, di ba? Pero hindi mo pinuput into practice. Nakuha niyo po yung point? Nasasayangan tayo sa 4 hours na pag-upo sa church. Marirealize na lang po natin yan kapag hindi na tayo makaakyat sa 3 hakbang dyan sa hagdan. Nasayang yung mga panahon na dapat nung malakas pa tayo, na dapat nung marunong pa tayo, na dapat nung kaya pa natin, yung na-receive natin na blessing, ginamit na natin. Pinut it into practice na. Hindi yung hinayaan lang natin. Sayang. Diba? Hello? Ang sarap diba? Nare-realize ba natin yun? Eto hindi lang ito para sa iba or para sa inyo na nandito or mga nanonood. Kailan lang na-realize ko, kasi sumakit yung likod ko para akong matanda. Opo, promise. Alam niyo, tayo ko ba? May naipit. Kasi nagpamassage. Masyari ko lang, mabilis na. Nagpamassage kami sa Alamino, sa Pangasinan, nagpunta kami ni Jasper. Siguro sobrang pagdadrive ko na napakahaba kasi layo kasi talaga nun. Nung minasage ako ng massager, no? Siguro na-delay niya na hanggang sa nabugbog, ganyan. Kinabukasan po, bumiyahe kami ulit sa Isabela. Siyempre, matagtag. Pagdating ko dito, di na ako makalabas sa paganyan na. Hanggang 1, 2, 3 araw na. Alam niyo ang nangyari? Na-realize ko, sabi ko, kasi, nung mga panahon na very flexible pa, parang tinatamad ako magpunta sa practice, tinatamad ako magpunta sa church, tinatamad ako. Ngayon na-realize ko na dapat habang kaya natin, yung nare-receive natin na pagpapala sa Lord, gamitin natin! Amen? Amen! Amen! Next! Last! Hindi pa pala last. Heard. Narinig. For example, yung mga naririnig natin ngayon, sayang pag di natin put into practice. Bakit? Ang tenga natin, anong gamit? Pandinig. Pag di mo ginamit yan, sayang yung tenga. Diba? O, marirealize na lang natin kapag, mabingit. Diba? So, sin, ganun din. Pag di na natin nakikita yung mga bagay-bagay, saka tayo magka-active. Diba? Habang bata pa. Bata pa po tayo. Amen? Amen! Hindi, bata pa tayo, tita. Bata pa tayo, ninang. Because age is just a number. Amen! Age is just a number. Yung kung sasabihin nyo na matanda na tayo, matanda na ako, tandaan nyo po to, si Abraham nagkaanak 95 years old. Doon pa lang nag-start yung matagal na pinapakita sa kanya ng Diyos. Amen? Amen. O, kaya wala pa, hindi pa huli ang lahat. Okay, put it to practice. The last one. Next. Saba. Pag pinut into practice natin, malalaman natin that we will receive peace of God. Balik na rin. Wala nang next? Last, okay, balik mo. Sabi dyan, ayan, whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me, put it into practice. Ano yung mga bagay na yon? Yun yung mga pinag-aralan natin kanina. Yun yung mga bagay na sabi doon, be grateful, don't worry less. Ano pa? Prayerful. Be prayerful. Tapos think as Christians think.
Yan yung mga bagay na narinig, ni-receive, at nakita natin, narinig natin sa oras na to. Amen? That's why ngayon, ipuput into practice natin. And once we put it into practice, anong mangyayari? And the God of peace, ito yung gusto kong iwan sa inyo. Hindi lang po yung peace ang ibibigay sa atin ng Diyos. Hindi lang yung kapayapaan ng buhay natin. Hindi lang yung kapayapaan na mga nasa puso natin. Kung hindi kung hindi pati po ang Diyos na buhay. Amen? Ang unang sinabi ni Pablo, alam niyo sa Tagalog, ang sabi dyan, sa Philippians 4:9, sabi po dito, ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin, ang mga bagay na itong gawin ninyo. At ang Diyos ng kapayapaan ay isa sa inyo. So right now, hindi lang, ang sarap po sa piling nun na hindi lang yung peace or hindi lang yung isang bagay ang mapupunta sa atin. Kung hindi mismo yung source, yung pinanggalingan, yung mismong pinagmulan ng bagay na yun, yun yung mapupunta sa atin, marireceive natin. And the question is, ready ba tayo mga kaibigan, mga kapatid, mga kailaw? And alam niyo po yung peace na yun? That is Jesus. Si Jesus po yun. Si Jesus ang atin pong kapayapaan. Jesus is the Prince of Peace. In this part, ang sinasabi dito ni Pablo, yung God of Peace na yun, walang iba kung hindi si Jesus. Kasi siya yung Prince of Peace. Siya yung Diyos na nagbigay ng kapayapaan sa buhay natin. So we receive peace. We receive Jesus. Pag in-accept natin si Jesus, ma-accept natin yung peace. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga buhay.